Okay, class. So, this time yung topic natin is about psychrometry, no? So, magre-review tayo on psychrometry. Okay? Okay. So, check lang natin yung ano ba yung mga makikita natin sa psychrometric chart. Okay? So, yung line na pa ganyan, mga ganyan na line, sila yung relative humidity. Then, yung pa ganyan is wet bulb tsaka enthalpy and then specific volume. Okay? But, in psychrometric chart class, usually pinag-iisa na natin yung wet bulb tsaka enthalpy. So, almost parallel naman siya. Pero kung tutusin, meron siyang konting difference dito kung mapapansin ninyo, no? Pero sa psychrometric chart, ito. So, parang iisa na lang yung line, itong kulay green. Iisa na lang yung line ng enthalpy tsaka ng wet bulb. Okay, so yung kulay green, iisa na lang yan. Then yung kulay blue na horizontal, okay, ito yung mga yon, yan yung specific humidity or yung moisture content, no? Okay, yung vertical naman na kulay blue, itong mga to, yan yung dry bulb temperature, okay? Ano pa ba yung kulang? Ito naman yung dotted line na mga to, yan yung specific volume. And then yung kulay violet, yung mga yan yung relative humidity. So sa psychrometric class, meron tayong 7 properties. Sila yung enthalpy, specific humidity or yung W, dry bulb temperature, relative humidity. Bilangin natin na 7. So 1, enthalpy. Number 2 is specific humidity. Number 3 is dry bulb temperature. Number 4 is specific volume. Number 5 is relative humidity. And then, meron pang dalawa yung wet bulb and then yung dew point temperature. Okay? So, paano ba natin mahanap yung wet bulb temperature tsaka yung wet bulb temperature, yung dew point temperature? So, usually, yung dew point temperature natin, dito natin mahanap at the saturation line, no? Okay, so halimbawa, dito ka sa point na ito. So, mag-move ka lang pababa, yung katapat na temperature, yun na yung dry bulb dew point temperature. So, at saturation line, yung wet bulb, dry bulb, and dew point ay pare-parehas, no? At saturation line, or that is when the specific humidity, relative humidity is 100%. Okay, so let us proceed. Okay, yan yung sinasabi, So, at saturation line, pare-parehas yung dew point, dry bulb, and then wet bulb, no? Okay, so let's move on. So, kung paano maghanap ng properties given yung dalawang properties. Halimbawa, yung given dito, let's say the relative humidity and then the dry bulb temperature 35 and then 40. So at this line, at this point, mahanap mo yung mga other properties. Okay, so yung W, mag-move ka lang horizontal pa right, then dito mo mahanap yung W. Then yung dew point naman, mag-move ka pa left. Okay, so then mag-move ka pa baba. So tapat mo yung point na ito dun sa baba. Kung ano yung temperature dito, yun na rin yung dew point. Okay, enthalpy pa ganon. And then wet bulb pa ganon. Merong konting tawag dito. Ayan. Merong konting difference, no? Pero sabi ko nga, actually maliit lang yan. So ina-assume natin na yung enthalpy line tsaka yung wet bulb line is parallel, no?
and then the specific volume. So dito mo sila mahanap. Okay, so yan. Review lang tayo. Ano pa ba? Okay, so yan yung mga processes. No? So we have heating. So yung basic dito is cooling, heating, mga yan, humidifying and dehumidifying. So kapag halimbawa andito ka point 1 and then yung point 2 mo is andito. Okay, so cooling, heating yon. Since yung temperature niya ay tataas, no? So heating. Then kapag pa-left naman from 1 to 2, yung process, cooling siya kasi bumaba yung kanyang temperature, okay? And then kapag vertical pataas, humidifying, meaning tumaas yung kanyang W, tumaas yung kanyang moisture content, humidifying. Dehumidifying, okay? So pag ganyan, pababa, nabawasan yung moisture content. Then itong pag ganyan, that is heating and humidifying. Ibig sabihin, uminit na, nadagdagan pa yung moisture content. Dito naman, lumamig na, okay? Lumamig na and then nabawasan pa yung kanyang moisture content. So, yan. Ang tanong dito, meron kayang pa ganon? That is cooling and humidifying, no? So, cooling and humidifying. And then, meron kayang pa ganyan? Heating and dehumidifying. Okay, so ewan ko kung merong ganyan, mga situation na ganon, pero hindi ko maisip kung anong situation. Anyway, sige. So, pakita natin kung paano mangyayari yung mga yan. Delete na lang natin. Okay, so paano ba nangyayari yung mga yan? Unahin natin yung heating, no? So, let's say meron tayong, okay, ito yung path ng air from 1 and then to 2, no? And then meron tayong heating coil dito. Yan, heating coil. So, magdadagdag ng heat. Yan, Q. Okay? So, from 1, syempre, tataas yung kanyang temperature since nagdagdag ka ng heat, no? So, yan yung heating. Okay? So, sensible heating, no? How about yung cooling? Then, kapag cooling naman, palitan lang natin to. Okay, oops. Cooling naman is, instead of heating coil, ang gagamitin naman natin is cooling coil, no? Yan, cooling coil naman. So, T2 is greater than T1. So, heating. Ito naman, this is 0.1 and this is 0.2. So, lumamig naman dito is T1 is greater than T2. So, cooling coil. So, parang dun sa air conditioning, no? Okay? So, aircon natin, aircon sa mga bahay. So, lumamig yung temperature. Okay? What? Okay, so, continue natin. Ayan, so continue. How about yung heating and yung humidifying, no? Okay, paano kaya nagkakaroon ng humidifying pero yung temperature niya is constant kasi vertical, no? Okay. Dito pala sa 1 and 2 natin, so heating, pure heating ito. That means wala kang naidagdag na moisture content, hindi tumaas yung moisture content. So, W2 is equal to W1 and same with here, W2 is equal to W1, no? Okay, so how about kapag heating, no? So, kapag heating, humidifying, so, paano naman nangyayari yon? Constant yung temperature. Anong situation yon?
So let's say meron tayong 1 and then C2. So mag-drawing naman tayo dito ng, let's say, nozzle, no? Spray. Yan. Ano yung spray dito? Let's say for steam, no? Steam ang ilalagay natin dito. So T1, okay, is equal to T2. Since humidifying, no? And then yung temperature ng steam dito is parehas din, no? Pare-parehas yung mga yan. So T1 is equal to T2 is equal to the temperature ng steam. Pero mag-i-inject ka dito ng steam, so that means W1, then W2 dito. W2 is greater than W1 na. Okay, since nagdagdag ka ng moisture dito, steam, alam naman natin na ang steam is moist yan, moist, no? Okay, so yan yung halimbawa ng humidifying. Okay? How about naman yung dehumidifying. So, ang dehumidifying naman, constant temperature ito. So, maglalagay tayo dito ng filter, halimbawa, no? Sabihin na lang na ano ba yung halimbawa ng filter. Let's say, foam, no? Foam. Do you know foam? Yung ginagamit na panghugas. So, 1. And then, 2. So, T1 and then T2. And then, so, since ito ay dehumidifying, no? Ang mangyayari, yung foam na yan, i-collect niya. Halimbawa, yung 1 natin, dadaan dito. Dadaan dyan. Okay, yung foam na yan, parang i-collect niya yung mga moisture, no? Parang i-filter niya yung mga tubig, ayan, hanggang sa, okay, ayan, o, maging parang nagiging wet na si foam, no? So, that means W1 is greater than W2. So, nabawasan si W2. Wherein, yung temperature is parehas, no? T1 is equal to T2. Since hindi ka naman nag-cool dyan, hindi ka naman nagkaroon ng heating. Okay, ano pa ba? Okay, heating, humidifying. Okay. Heating, cooling, okay na. Humidifying, dehumidifying. How about heating and humidifying? Okay, heating and humidifying. Paano naman nagkakaroon ng heating and humidifying? Balikan na lang pala natin yung, saan na yun kanina? Ito ba yun? Ito. Okay. So, heating and humidifying. Palitan na natin ngayon ito. Delete na natin to. So, this is heating and humidifying nga. Ang mangyayari dito, temperature ng steam is greater than T1. Okay? So, since mas mataas yung temperature ng steam kaysa dun sa T1, of course, yung T2 tataas. Siyempre. Okay? So, nagkaroon ka na ng heating, nagkaroon ka pa ng humidifying since nag-inject ka dito ng steam, no? Okay, what else? Cooling and dehumidifying. So, paano naman kayo tong cooling and dehumidifying? Okay. So, cooling coil, no? So, paano naman yung cooling and dehumidifying? So, mag-create na lang tayo ng another na whiteboard. Ito na, yung magkakaroon ka ng cooling coil, no? Na tawag dito, nako-condense yung tubig. So, 1. 1. To si 1, oops. One, and then ito naman si 2. Okay? Ayan.
So, meron tayong let's say sump dito. Anong ibig sabihin ng sump? Dito naiipon yung tubig, no? Or tama, okay? So, cooling coil ito, cooling coil. Okay, so from that cooling coil na yan, since ito ay cooling coil, lalamig si T2. So, that means T1 is greater than T2. At the same time, nagkaroon ng dehumidifying since dahil sa malamig yung coil na yan, ang mangyayari, yung tubig mako-condense, no? Yan, mako-condense, ayan, mahuhulog yung mga moisture, mapupunta dito. Ang isang halimbawa na lang class ng cooling and dehumidifying ay yung halimbawa ito ay sexy. Yan. Coca-Cola. Yan, Coca-Cola ito Coke. Soft drinks. Yan. Coca-Cola, Coca-Cola shape. Yan. Okay? Kasi di ba yung halimbawa yung Coke is malamig, no? Malamig na malamig. So pagkalabas mo sa freezer yung Coca-Cola, yung Coke, ang mangyayari is magkakaroon ng tubig dito, no? Yan. Kasi yung surrounding air is magkakaroon ng contact with the bottle since malamig yan. So, mako-condense yung tubig na dala-dala ng hangin. So, lumamig na yung hangin at the same time na dehumidify pa. Okay, so yan. Kompleto na ba yung mga processes natin? Okay, how about yung cooling and humidifying? Pwede rin naman yon, no? Sa anong sitwasyon? Cooling and humidifying. Parang sa din, sa steam kanina. Mag-inject tayo dito ng steam. Yan, steam. Ito si number 2, ito si number 1. Temperature ng steam. So, T1 and then T2. So, W1 is less than W2. Okay? Or W2 is greater than W1 na dyan kasi nag-inject ka na ng steam. But, take note na ang temperature ng 1 is greater than the temperature ng steam. Okay? So, mas malamig yung temperature ng steam kaysa kay T1. So, expect mo, mas malamig si T2 or T1 is greater than T2. So, yan naman yung process kapag cooling and humidifying. Paano naman kaya yung heating and dehumidifying? Parang mahirap yun Heating and dehumidifying. Paano kaya yung heating and dehumidifying? Wala akong maisip. Pinapainit muna na. Wala akong maisip na sitwasyon na gano'n. Siguro meron, pero yun nga, hindi ko nga lang maisip. Okay? So, walang internet. Walang internet. Okay, sige. So, this time, next topic tayo. So, yung topic naman natin ngayon is kung paano natin isolve yung mga properties. So, sulat natin yung mga properties. We have enthalpy, specific volume, ano pa ba? Dry bulb temperature, dry bulb. Wet bulb temperature, temperature dew point, 1, 2, 3, 4, wet bulb, relative humidity, specific humidity, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7 na yan. So, let's say meron tayong given, no? Meron tayong given na, let's say, dry bulb, and then, wet bulb. Okay, so paano natin mahanap yung other properties? So, using psychrometric chart. Asan na yung psychrometric chart natin dito? Ayan, magbigay tayo ng sample pala.
let's say yung dry bulb natin is 30 degrees Celsius, and then yung wet bulb natin is 25 degrees Celsius. Take note class hindi mo mahanap yung may ibang properties kung yung wet bulb natin is greater than dry bulb. So dapat dry bulb temperature should be greater or equal to the wet bulb temperature. Parehas din lang yan kay, or saglit, mali na yon. Tama. Or yung wet bulb naman natin is greater or equal to the dew point temperature. Now, halimbawa, ang nilagay mo dito kay wet bulb is 35 mo, mali na yun, hindi mo yun maipla-plot sa psychrometric chart. Okay, so 30 and then 25. So 30 and then 25, ito yung 30 natin, and then yung wet bulb naman niya is 25. So ito, this is 21, 22, 23, 24. Ayun, 25. Andun pala yung 25. No? Okay, so 25. So 25, 30 and then 25. Itong point na ito, no? So ang enthalpy niya is kay 76, and then relative humidity niya is na around 68, tama ba? Yung specific volume niya is na between ng basta, ayan. Pero pwede naman nating igawan yan ng Excel, no? Okay. Okay, so I have here an example of a psychrometric chart using Excel. So, plot natin dito, halimbawa yung pressure ng surrounding is 101.325. So, 30 and then 25. Check natin kung tama. Ayun, relative humidity. 68 yung sabi ko kanina, 76 din, 0.88 W, ayan. Tama ba? 0.18 yung W niya. Using 25 and then 30. Ito, 0.018 tama, no? Okay, enthalpy, dew point temperature naman. About the dew point temperature. So, ito banda, dew point temperature is about, 23. Ayun, tama. Okay? So, paano ko ba nagawa yan? So, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yan using Excel, no? Kailangan lang natin na dito ay mga formulas. So, given dry bulb and wet bulb. Okay? Yan. Unahin natin si enthalpy. Paano ba makukuha yung enthalpy? Okay? So, ano ba ang formula ng enthalpy? Enthalpy is equal to Cp and then temperature ng dry bulb plus absolute humidity and then 2501 plus 1.805 temperature ng dry bulb. Okay? Take note na ang term na ito is yan yung Hg, no? Hg. Okay, bakit Hg? Di ba kapag sinabing Hg, saturated class, ano kasi? No? Usually, ang temperature sa air conditioning class is mga nasa 40, 15, 10, 25, mga ganun, no? So, mabababa yung temperature. At the same time, yung pressure is mababa. Kasi ang pressure ng vapor sa air conditioning is, di ba, mababa nga yon. Mga nasa, kapag 20 nga is 2.338 ata, kilopascal kapag 20. Okay, mga ganyan, no? Anyway, so, mababa yung pressure, mababa din yung temperature. So, check natin dito sa ito. Bakit Hg yung ginamit natin dito? Asan kaya yun? Hg. Yun. Kita ko na. Ito class, ito yung TS diagram ng tubig. Okay? So, assuming nandito tayo, so, low pressure, low temperature, kung mapapansin natin yung enthalpy line kapag nasa mababang pressure ka is straight line.
So, di ba? Kung halimbawa dito, di ba, saturated itong part na ito. Kung ano yung enthalpy mo at this point, saturated, Hg, ay equal na rin dito kahit saan ka magpunta dyan. Okay? Ayan. Wherein kapag ito naman sa mataas na temperature, lagpas pa nga ng critical ito, so hindi straight line pagdating dito, no? Ayan. So kapag malayo-layo ka na, nagiging straight na yan. Pero kapag malapit ka dito, hindi, no? So ito yung application ng air conditioning. Low pressure, low temperature, constant yung enthalpy, no? So approximately, no, hindi naman siya constant talaga, approximately lang, merong konting-konting variation. So ibig sabihin niyan, class, balikan natin to. Saan na 'yon? Hindi yan, ito. So Hg na lang yung lalagay natin dito. Okay, this is an empirical formula, no? Yung 2501 class, yan yung 2501, ito yung Hg at 0 degrees Celsius yan, class, ha. Okay? Yan. Sa steam table mo makikita yan, no? Okay? Then, yung 1.805 na yan, class, ito naman yung average CP, no? Tama ba? CPT. Tama, average CP, okay, ng superheated, no? Superheated vapor, no? Tubig, okay? Average CP. Wherein yung CP naman natin dito, ito yung CP ng tubig, no? Okay? Yan. Yung W specific humidity. Or kung susulat natin yung mga values, ito ay 1.006 temperature dry bulb plus W, and then 2501 plus 1.805 ng dry bulb temperature, no? Okay? Plus yung 1.0062 na sinasabi ninyo, yun yung ginagamit ninyo ata, ito naman yung CP ng water at mga higher temperature, mga 100 degrees Celsius, no? Okay? So, actually, kapag air conditioning, supposed to be ang gagamitin dyan is 1.005, no? Okay? Kapag low temperatures. So, yung ginagamit natin dito is 1.006 para hindi naman magselos si ito, si 0062. O 1.006 na lang. Okay? Yan, yung formula for enthalpies. That means, kapag given si temperature, makukuha mo na ba agad si tawag dito, si enthalpy? Hindi pa, kasi meron ka pang isang problema, si specific humidity. So, ano ba si specific humidity? So, specific humidity is equal to 0.62198, and then vapor pressure divided by the atmospheric. Total na lang ilagay natin dyan, PT, which is yan yung surrounding temperature or yung environment, and then PB. Okay? Ang ginagamit ninyo siguro is 0.622, pero mas accurate class kapag 0.62198. Saan ba galing yung 0.62 na yan? Yan yung ratio ng R ng vapor ba to over R ng air. Okay? So 0.4615, tama ba? So check natin using calculator. Yan. 0.4615. Ito yung R ng vapor ng steam, superheated vapor. Divided by 0.2H. Baliktad. Baliktad rin natin, inverse natin. Ayan, 0.622. Pero 0.62198 mas accurate. No? So, that is the ratio of the R ng baliktad ito. Di lagyan natin ng inverse. Ayan. -1. No? Okay, yan. So, problema ulit. Walang vapor pressure. Okay? So, paano natin makukuha yung vapor pressure, no?
Wala. Okay. So, saan makukuha yon yung relative humidity, no? That is equal to PB over PS or PSAT, no? PSAT, okay, at dry bulb temperature. Yan. Okay? So, problema ulit. Wala tayong relative humidity, baka mas may madaling gawin para ano. How about yung wet bulb? Baka pwede natin kunin yung wet bulb temperature ay yung wet bulb. Okay, so ganito yan. Sige, gawa ulit tayo ng panibagong eto. So, wet bulb. Actually, kasi class, ang given yung wet bulb. Okay. So, puntan natin yung kwan muna. Ay, drawing ko na lang. Yung ayan. Yung ating psychrometric chart. No? Okay, let's say andito yung point na yan, no? Ito yung, this is point, ano na to kanina? 30 and then 25. Yung 30 and then 25. Okay. Oops. Okay, 30 degrees Celsius and then yung wet bulb naman niya is ito. So 25 degrees Celsius. So kung mapapansin natin, mag-draw tayo ng line na pa ganon. Then ito na yung kanyang enthalpy, tama ba? Okay? So and then punta ka sa point na ito. Yan. So at this point, ito yung ano, enthalpy at wet bulb temperature, tama ba? HS, lagyan na lang natin na HS. Or saturation enthalpy, na lang. At wet bulb temperature, no? Yan, di ba? So, diretso ka lang dito. Kung ano yung enthalpy dito sa saturation line na yan, yun na rin yung enthalpy ng point na ito. Tama ba? Yes, syempre. So, ibig sabihin yan, so enthalpy S, okay, at wet bulb ay equal na rin sa enthalpy at that point. Okay? So, pwede pala nating makuha yung enthalpy agad using enthalpy ng wet bulb. Ano ba yon yung formula doon? Di ba ito yon? Kopyahin lang natin yung formula kanina na ano. Saan na yon? Uy. Ito ba yon? Ba? Saan na yon? Yung open 1053. Ano tayo mo open? Nag-error. Unsave. Ba? Iba rin. Saan na yung kaya yon? Wala na. Bakit kaya nag-error? Anyway, punta tayo dito. Ayun, ito, okay. So, kopyahin lang natin yung ito. Formula na ito. Palitan lang natin yung temperature ng wet bulb.
Ito ba yun? Saan na yun? Nawala naman na. Sige. So, enthalpy ng wet bulb, enthalpy S is equal to 1.006, and then temperature ng wet bulb is plus WS naman ito. Take note na yung WS natin dyan. Palitan ko na lang pala ng ano. Palitan ko na lang pala ng HW na lang, okay? And then bulb plus WS, wet bulb plus 2501 plus ano na to? 1.805, and then temperature ng wet bulb. Since given to, okay, yan, eto hindi pa given. So, yung WS wet bulb, ano na yung formula for W? W wet bulb, that is equal to 0.62198. And then, ito naman, P at wet bulb ang ilagay natin. And then, PT less pressure at P wet bulb. Okay? So, yan. P at wet bulb. Sige. So, wherein yung P wet bulb natin na yan, yan yung nasa saturation line, no? Okay? Ito yung ano natin kanina. Ito yung ano natin kanina. This is 30 and this is 25 degrees Celsius. Okay? Ayan. And yung W wet bulb natin dito, ito yan. Itong point na ito, yung HS natin, ang HW natin, yung enthalpy at this point din. Okay? Ulitin ko, yung HWB sa point na ito, yung WWB sa point din na ito. Ibig sabihin yan, ang P natin at W wet bulb is equal to 100%, or that is saturated, no? Okay. So, ngayon, ano yung PWB? So, yan yung problema. PWB. Meron tayong empirical formula for the WB. Ito yun, no? So, ito yun. We have an empirical formula which I see in some books, no? Makikita natin yung empirical formula na ito sa mga books, especially ng air conditioning. Okay, sulit ko lang ha. So, yung P, yung pressure dyan class, PS, no, saturation, kahit anong temperature, that is equal to -5. Bakit ayaw? Ganitong gusto. Okay, sige. Ni. Is -5.800 2206 times 10 raised to -3 over all over, lipat ko lang yung equal sign dito, yung equal sign na okay, over temperature. Okay, so kahit anong temperature ang lagay mo dito, wet bulb, dew point, and so on. Okay, and then nakasagad na, and then plus, meron pang plus ito,
medyo mahaba. Okay, ano ba yung kanyan sunod? 1 point, maglagay na lang tayo dito ng text or add note. Mage menu, sort menu, add text. Lipat ko na lang sa taas. Okay, so psat is equal to ano na yun, pwede rin to. It is equal to negative 5.8002206, okay, times 10 raised to 3 over temperature, okay? Then meron pang plus ito. So plus over temperature then plus 1.3914993. Then anong sunod? Ito naman. So minus ito ng 4.8640239 and then times 10 raised to negative 2, okay, times absolute temperature, no? Okay, times absolute temperature. So take note na that is yung absolute temperature natin dyan, that is T plus 273.50 na, kasi yun yung talaga niraround lang natin as 273. Okay, and then meron pang anong sunod? 14. Okay, yan. Plus 4.176478 times 10 raised to negative 5 and then ito naman t square, okay? And then sunod dito is ito minus 1.445293 times 10 raised to negative 8 and then t raised to 3 naman ito. Okay, actually we can derive this equation using Excel, no? Using tawag dito yung curve fitting ng Excel. And then last, ito na ba yung last? Okay. And then ito naman is plus 6.5459673 and then ln ito ng temperature, no? LNT. Okay, so yan na yon. And then yung ito, yan na yung sum. Ito yung sum. From here, papunta dito, ito yung sum. And then, para makuha yung P, asan na yung P? Okay, that is E, no? E raised to, okay. So, yung sum nito, mali yung ano dito. Delete to. Lagyan natin ng
Yan. Okay? Itong buong yan. Then, yung P naman natin dyan, Psat is equal to E raised to ito. Okay? Raise natin yan. And then, another, i-divide natin ng 1,000 para maging kilopascal. Okay? So, yun yung Psat wet bulb, no? So, tandaan ninyo yung formula. Okay? Yan o. Or, asan kaya yon? I have a reference here para mas saan kaya yun? Air conditioning. Okay, so ito yung formula. LNP, yung WS na yan, that is pressure ng water at saturated, okay? Ito yung tinype ko kanina, yan. Okay? So, LN. So, balikan natin ito. Kaya merong E doon sa formula na ginawa ko kanina. Ay, nawala yung whiteboard. Asan na yung whiteboard? Nako. Nawala yung whiteboard. Anong nangyari? Na-erase. Ito. Yun. Ayun, meron siyang E. Dun sa taas. Ayaw naman ng maano. Paano ba i-move ito? Wala na. Okay, kasi halimbawa, LN P WS is equal to, let's say, X, no? XY. So, para makuha mo yung PWS, that is equal to E raised to XY, no? Kaya merong E doon. Okay? So, yan yung Psat ng wet bulb. Okay? So, kapag nakuha na natin yung Psat ng wet bulb, saan na yung Psat ng wet bulb dito? Ito kaya yun. Psat ng wet bulb. Okay, ito na yung formula natin for W, no? So, kapag nakuha natin yon, so balik tayo dito sa input natin. Ito. So, 30 and then 25. So, ito na yung mga sinulat ko kanina. Yan. Okay, ito yung sum. And then, ito yung sum ng from magmula dito hanggang dito, pinag-plus mo, ito sila. Okay? And then, ito naman is E, no? Ano ba yung E? E raised to B17. Yung B17 natin ay yung sum. Okay? So, E, 2.71. 828. Yan yung E, no? So, kaya at kahit tignan nyo sa steam table, so at 30 degrees Celsius, ang Psat doon is 3.1692. Then, from that, makukuha mo yung WSAT, no? WSAT. Enthalpy saturated. Enthalpy wet bulb, sorry. So, balikan natin yun. Saan na yun? Ito ba yun? 1057. Wala naman na. Okay, so ito na yan. So, makukuha na natin ngayon yung enthalpy at wet bulb, that is equal to 1.006 times 25 plus, hindi pa pala natin nakukuha yung W. So, kunin muna natin yung W at WS, no? So, WS. So, W wet bulb is equal to 0.62198 tapos 3.16, ano na yun kanina? 3.1692, no? 3.1692
92 over 101.325 less 3.1692. So lumalabas na ito ay ayun siya, ito siya. Okay, 0.0208. Tingnan natin dito sa psychrometric chart. 25. Ito yung 25 natin. Yun o, 0.02. Okay? So, parehas, no? 0.0208. Yun ba? Okay. 00 pala. 00. Yan. Okay, so kung makukuha mo na yan, enthalpy WB is equal to 1.006 times 25 plus 0.02008 and then 2501 plus 1.805 times 25. Okay? So, yan. So, ang lalabas dito ay enthalpy wet bulb 76.28. 76.28 ito. Okay? So, ito yung enthalpy sa ano. Okay? Ito yung enthalpy dito. HWB to. Uy, bakit? Ay. Yan. So, ito yung, yan yung enthalpy, no? HWB. HWB. Okay, ito yung ano natin kanina. This is yung 30 and then 25, no? Okay. So, yan. Connect lang natin yan. Yan. So, ibig sabihin, kung ano yung enthalpy at wet bulb, nako, nagloko-loko. Yun na rin yung enthalpy at H, no? So, yan. Parehas na doon. Okay, so yan. G8, asan ba yung G8? Ito. Parehas doon. Okay? Parehas diyan. So, after makuha yung enthalpy na yan, so, yan na siya. So, after makuha yung enthalpy, so, enthalpy is equal to, pwede mo nang palitan ngayon yung temperature, no? Uy, bakit naggaganon? Loko-loko to, ah. Ito nga ang lagay natin dito. So, pwede mo nang, nako, patay. Nako. Okay, so, yan. So, parehas lang doon. So, HWB is equal to enthalpy. That is equal to 1.006. And then, palitan mo na ito ngayon ng dry bulb, no? Plus W, and then pwede mo nang palitan, given pala yung dry bulb, sorry. Okay, so makukuha mo na pala dito yung W, no? W, palitan mo ito ng 30 plus W, and then 2501 plus 1.805 and then times 30. Okay, so given, then 30, and then makukuha mo na si W. Okay, so W dito is ayan, yan yung formula, divide mo lang yon, i-derive mo lang yung formula na yan from this
equation. So from this equation, may diderive mo yung formula for W. So this is equal to H less 1.006 times 30 divided by 2501 plus 1.805 times 30. So makukuha mo na si W, no? Okay. Si W mo dyan is ito na siya. Okay, so from that W again, so from that W, makukuha mo na rin si PB, no? PB. So W is equal to 0.62198. Then PB over this, oy, bakit ganyan na? Nagloko-loko to. Oy. Okay, over PT minus PB. So, since yan ay given na rin to, so makukuha mo na si PB. Okay? So, after makuha si PB, makukuha mo na rin yung relative humidity, that is equal to PB over Psat at dry bulb, no? Psat at dry bulb. Okay? So, yung pagkuha ng Psat ng dry bulb, yung formula din na ito ang gagamitin mo. Okay? Psat dry bulb ito. So, parehas lang yung ilalagay mo dyan. Ang magkaiba lang is yung temperature. Kanina, ang temperature dito is C7. Ito. Okay? Dito naman is C6 or yun. Okay? So, same lang din yung kan mo, makukuha mong dry bulb dyan is 4.24603. Okay? So, yan. So, given na to, nakuha na natin ito, palitan mo lang yung temperature, ito, makukuha mo na yung dry bulb. Okay? Ito, dry bulb. C6 ang ilagay natin dyan. Okay? So, yan. So, after nun, kapag makuha mo na si relative humidity, asan na si relative humidity? Ano pa ba ang pwedeng gawin dyan? So, after makuha si relative humidity, ano ba yung nakuha natin? Enthalpy. Kuha na yan. And then, relative humidity, given na yan. Kuha na yan. Okay, yung dry bulb, given yung dry bulb. Enthalpy. W, nakuha na rin natin si W. Relative humidity, enthalpy, specific volume, tsaka dew point na lang. Okay, specific volume tsaka dew point na lang. Ano bang formula for specific volume? That is equal to from PB MRT, no? So, from PB MRT. So, specific volume, oops, nagloko-loko. Oops. Yun na nga. Yan ang gusto mo, ha? O, yan. Equals PB MRT. Oh. Loko. PB equals M R T. So, specific volume is equal to RT over pressure. Okay, si R 0. Ano ba ang R? 0.280708. Yan yung R ng air. And then temperature, yung 30 degrees Celsius, gawin mo lang siyang absolute. And then yung pressure naman, nagulo. Okay? Yung pressure dyan is, ano ba to? Okay, so continue. Specific volume from PB equals MRT.
specific volume is equal to R temperature over the pressure. Okay? Take note na ang specific volume ng air class is equal to specific volume ng vapor. Okay? Yan yung sabi ng partial vapor of partial pressures of yung law ni Dalton's law, no? Okay, yan yung sabi ni Dalton's law. Okay, so yan. So, specific volume ng air is equal to specific volume ng vapor, or yung volume of air dyan is equal to the volume of vapor, no? Okay, so yan, parehas lang yan. So, here, kung R ng air ang gagamitin mo dito, then pressure din ng air dito dapat. Wherein, ang pressure ng air is equal to PT minus PB. Okay? Kung halimbawa, ang gagamitin mo naman ay, naku, patay. Halimbawa, ang gagamitin mo naman ay specific volume using vapor pressure, nako patay. So hanggang dito na lang muna tayo.